morning po. Magandang gabi sa lahat at welcome po sa ating Friday prayer service. Magandang gabi po sa lahat ng mga kasama namin dito online, sa Zoom at sa ating Facebook Live. Welcome to this wonderful time of prayer and worship and studying of God's Word. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagsamba. Tayo po'y manalangin bilang paghahanda ng ating mga sarili sa gawain ito sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa buong maghapon na kami po'y sinamahan ninyo, iningatan at pinagpala. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagbigay ng buhay, ikaw din nagbibigay ng kalakasan, at ikaw din ang nag-iingat sa buhay na ito. Lord, sa oras na ito, dinadalangin ko po ang puso ng bawat isa sa amin. Sa lahat ng mga kasama namin sa FB Live, lahat ng kasama namin dito sa Zoom, Lord, we pray na as we come to worship you tonight, as we come to hear your word and learn from your word and pray, give us a right heart, Lord. Help us, Holy Spirit, na magkaroon kami ng tamang puso. Ano man po mga pagkakasala, pagkakamali naming nagawa sa buong araw, we ask for your grace, we ask for your forgiveness. Nais naming lumapit sa iyo, Panginoon, na maging katanggap-tanggap kami. Nais naming makinig na yung salita na taniman kami bilang matabang lupa ng iyong salita na mamumunga, tutubot, mamumunga at lalago, Panginoon. Kaya hindi yung dalangin namin na sa aming panalangin, ang aming mga panalangin na idudulog sa iyo, ay maging katanggap-tanggap dahil ito po'y nag-uumpisa at nagmumula sa puso ng may pananampalataya at katuwiran. Panginoon, pangunahan mo kami sa gawain ito. Hayaan mo na kami po'y mapalakas spiritually, kami po'y mapalakas physically, kami po'y mapalakas mentally, emotionally, Lord. Sa lahat ng mga pangangailangan namin, makatagpo namin ang lahat ng ito sa katotohanan at kapangyarihan ng iyong salita. Lord, maraming salamat maging sa mga unang pagkakataon na makakasama namin sa aming prayer service. We pray, Lord God, that you also bless them. Let them experience you. Let them receive your word tonight with joy and expectation and power that comes from your spirit. Thank you, Father God. We commit this to you. Let us worship in spirit and in truth. Let us rejoice to worship you, Father, for truly you deserve all this worship. We ask this, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay mag-pray sa ating dakilang Diyos. Sinasamba ka namin, Panginoon. Sa gabi ito, mangusap ka sa bawat isa. Tunay ngang walang hanggan ang pag-ibig mo, Diyos. Walang hanggan ang pag-ibig mo. Walang makakaagaw kahit na sino pa man. Kasalanan ko, dakila ang pag-ibig mo sa bawat tinatawag. Walang hanggan ang pag-ibig mo. Walang makakaagaw kahit na sino pa man. Pinapamamahal ako, pinatawad ang lahat na kasalanan ko.
Praise God. Sabi nga sa awit, ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po natin yan dapat kalimutan. At ngayong gabi, tayo po ay mag-aaral ng the power of the word, no? Yung pong um, ang tawag nito, kahalagahan, katotohanan, kapangyarihan ng salita ng Diyos. At nais ko pong i-share sa inyo yung ating, ayan, sige, okay. Sige, yan po yung ating, the power of the word. Actually, it's what we are having, ano, yung pong, kung ano yung meron tayo ngayon ay napaka makapangyarihan. At palagi nating dapat aalalahanin, hindi po natin dapat kakalimutan yan. Bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod, merong kapangyarihan na ipinagkatiwala sa atin, iniwan sa atin, nasa sa atin ngayon, at yan ay ang salita ng Diyos. So the power of the word, ang big idea po nito is God's word has the power to create something out of nothing. Just as Jesus was there at the beginning of the universe, He is there at the beginning of your year. And He will always be there, no? Not only in the beginning, but all throughout your life. Hindi po lamang sa umpisa. Ang Diyos ay walang umpisa, wala ding katapusan. Ganun ang Panginoong Jesus. At ang salita niya, as the Word of God, as Jesus Christ described and have the nature or the characteristic of the Word of God, ganun din po yung kapangyarihan at yung kanyang hindi kalagayan, kundi yung participation niya, no, sa buhay natin. Hindi lamang po sa umpisa ng taon, kundi sa buong taon at sa buong buhay mo kung hahayaan mo na siya ang maghahari. Of course, this is January at nasa beginning tayo ng 2026. Pero yung pong understanding natin about the power of the word ay hindi po lamang sa umpisa. Kailangan all throughout your life, you need to recognize, kailangan nating panampalatayanan, tayuan, at ipabuhay na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay kailangang maghari po sa ating mga buhay. Buksan natin ang ating Bible sa John chapter 1 verses 1 to 5. Ito po yung ating text ngayong gabi. Babasahin ko po muna sa Tagalog. Sabi po rito ang salita ng Diyos. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito naagapi kailanman ng kadiliman. Basahin po natin sa English, sa NIV. Sabi po rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him, all things were made. Without him, nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So, merong pinapatungkulan si Juan, no, si John, si Apostle John, dito sa chapter 1 ng kanyang libro. Alam niyo po, of course, no, kagaya ng ating idea, the power of God's word and the role of God's word in creating the universe. At the same time, the power of God's word in your life. Not only this year, not only the beginning of this year, but in your life. Kailangan makita natin that there is a power. The power of God's word is working
recreating in your life. So yun po yung pag-aaralan natin ngayon. So God really introduces the power, of course sa pamamagitan po ni Apostle John, dito ay ipinakita ng Diyos kung ano yung role, kung ano yung participation ni Jesus Christ, the creation account, no? So meron pong, of course, dito sa ating binasa, 5 verses lang ito, pero ito po yung nagpapakita ng truths about Jesus Christ, his as the eternal word of God. So Jesus Christ is according to John is the eternal word of God, no? Number 1, the identity of the word. In verses 1 and 2, sinabi po rito, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He was in the beginning with God. So makikita natin dito that that John talks about Jesus Christ. Kung papalitan po natin yung salitang word at ilalagay natin yung salitang Jesus, mababasa po natin, in the beginning was Jesus, and Jesus was with God, and Jesus was God. He was in the beginning with God. So, pinapatungkol ni John, mamaya explain ko kung bakit pinapatungkol ni John si Jesus Christ na word, kasi John uses the term logos. In Jewish mind, yung salitang word was the medium of God's revelation and creation. Sa isip ng mga Hudyo, ang yung salitang word ay medium, no? When we say medium, paraan na nagpapakita ng revelation at ng creation ng Diyos. Pero sa Greek mind, ang ibig sabihin ng word, it is a divine reason that kept the universe in order. So, magkaiba sila ng understanding sa word. Pero kay John, given the inspiration of the Holy Spirit in him, John claims that reason, according to the Greek mind, and word, according to the Jewish mind, is a person. And that person is Jesus Christ. Bakit? Kasi kung titingnan po natin yung description ay patungkol sa John 1:1 and 2, nagpapatungkol ito kung sino si Jesus. Unang-una, Jesus Christ is eternal. He is eternal. In the beginning was the Word. Before time, space, or matter existed, Jesus already was. Naandun na si Jesus Christ. He is not a created being. He is the creator of time itself. So Jesus was with the Father. Jesus was with the Holy Spirit during the time, no, that they created the heaven and the earth. So, ano pang makakapag-describe that Jesus is the Word? He is distinct. The Word was with God. So, it's Jesus Christ was with God. Ibig sabihin, Jesus was with the Father. Jesus was with the Holy Spirit. This points to the Trinity. Jesus is not the Father, but he exists in an eternal face-to-face relationship with the Father. Jesus Christ was not created being. He was with the Father. So makikita po natin dito, he is distinct. Iba siya. Hindi siya katulad ng tao na nilikha. Hindi siya katulad ng isang bagay na nilikha. O hindi siya heavenly body na nilikha. Siya ang lumikha kasama ng Ama, kasama ng Banal na Espiritu Santo. And dito pa, no? Sa verse 2, he is the deity, no? The word was God, sabi ganun ni John. So, makikita natin dito, very ultimate na binigyan ng emphasis ni John dito that Jesus Christ is God. The Word was God. So, yung pong deity ni Jesus Christ ay inexplain, pinakita ni John. Jesus Christ possesses the very essence and nature
of God. So the power of the eternal word is Jesus Christ Himself. Napunta po tayo sa verse 3, the agent of the word. Ano ba? Sino ba yung, when you say agent, ginamit, no? Para maipahayag yung salita. Sabi pong gano'n sa verse 3, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Kung titignan po natin yan sa NIV, sabi po dito, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Spirit, no, revealed to John that that Jesus Christ, no, through Him, all things were made. All through Him, because He is the Word, no. Di ba? Sabi nga, let there be. When God said, let there be light, there was light. The Word was there. So through Him, through the Lord Jesus Christ, as the eternal Word, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Kung wala si Jesus, walang naganap, walang nalikha. No, walang existence ang tayo ngayon, ang mundo. But because Jesus was with Him, Jesus was with the Father, Jesus was with the Holy Spirit, and because Jesus is God, Jesus is the agent of the Word. So that everything has been created. Everything that was made has been made. O, lahat ng nilikha ay nalikha sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. The scope of His sovereignty, there is not a single atom, galaxy, or elements, no, na po pwede nating makita dito sa mundong ito. Apart from the creative hand of God. Alam niyo kung makikita natin sa buhay natin at papanawalaan at pananampalatayanan natin ang makapangyarihang salita ng Diyos, hindi maghahari sa puso ng isang mananampalataya ang pag-aalala. May mga sitwasyon, may pangangailangan, totoo yan. Minsan tayo kakaumpisa pa lang ng taon, ng dami nating tanong sa buhay natin o kay Lord na, Lord, ano kayang mangyayari sa buhay ko? Ano kayang mangyayari sa buong taong ito, sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, sa amin, sa health namin, sa negosyo namin, ano kayang mangyayari? Marami tayong concern. Ano kayang mangyayari sa church? Ano kayang mangyayari sa LPAT ko? Sa mga miyembro ko? Marami tayong concern. Pero, kung naniniwala talaga tayo at pananampalatayanan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, no? It is never apart from the creative hand of God. Our life is never apart. Ang buhay natin ay hindi malayo sa kamay. Malikhaing kamay ng Diyos. Nilikha niya nga ang lahat ng nakikita natin dito sa buhay natin. Nilikha niya nga tayo eh. So ibig sabihin, meron siyang kakayahan na likhain yung mga bagay sa buhay natin ayon sa kanyang kalooban. He is the creator of all things. He is the rightful Lord of all things, included, no? Including our lives. Kasama yung buhay natin. Siya yung naglikha ng langit at lupa, ng liwanag, ng kadiliman, ng mga bituin sa langit. Lahat ng nakikita natin dito sa mundo, nilikha ng Diyos kasama ang buhay mo, kapatid. So, dahil yan ay according to His power, kahit ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos. Walang cosmic accident, we are intentional masterpieces of the Word of God. No, sa pamamagitan ng salita. Intentional tayong create ng Diyos sa pamamagitan ng salita. So, ibig pong sabihin ng intentional pinag-isipan. Hindi po aksidente. Wala pong aksidenteng, walang cosmic accident. Dahil lahat yan is under the power of God. Pangatlo, the vitality of the Word. Sabi pong ganun sa verses 4 and 5. In Him was life, and the life was with the light of men. No, sabi pong ganun ng NIV.
In him was life, and the life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Ang ganda din sa Tagalog eh. Sabi rito, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Napaka-absolute, napaka-permanent ng karakter, ng power ng Word of God. Napaka-permanent, napaka-absolute ng power ng Panginoong Jesus. That's the vitality of the Word. Ang ibig sabihin po ng vitality is the capacity to live and create. Merong kapasidad ang salita ng Diyos na lumikha at mabuhay. Mabuhay at lumikha. Hindi po siya dependent. Yung salita ay hindi dependent sa anuman o sa sinuman because He has the power of Himself. Kaya meron siyang kakayahang mabuhay at mag-create. Si John ini-introduce dito yung dalawang important theme ng word eh. That the word, di ba sabi sa verse 4, life. At sabi sa verse 5, light. Yun yung theme ng word is light. Pagka natin sinabing life, ang ibig pong sabihin niyan ay Zoe. This is not just a biological life. Hindi po ito yung physical life lang. It means abundant life. It means complete life. Yun po yung life, kung babalikan natin, yung verse 4, in Him was life. And the life was with the light of men. Sa Tagalog, basahin natin muli sa Tagalog, sabing ganon, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. So yung buhay na sinasabi rito yung Zoe, no, ay nagpapakita ng spiritual vitality that connects us to God. Yung buhay, si Jesus Christ, yung kanyang salita, no, ay nagbibigay ng ilaw sa atin. Yun nga daw po yung ilaw ng sangkatauhan. Yun nga daw po yung buhay na nasa salita, na nasa Panginoong Yesus, ay nagbibigay ng liwanag sa atin. So, without the word, we are merely existing. Kapag ka wala ang salita lang dyan, nag-i-exist ka lang. But when we have the word, when we have Jesus Christ, we truly live. Tayo ay totoong nabubuhay kapag ka tayo ay na kay Kristo. At nasa atin ang liwanag ng buhay ni Kristo. Napakaganda po ng Quran, napakaganda na dapat na panghawakan natin. Panampalatayanan natin para ngayong taong ito, hindi lamang ngayong taong ito, kung ano man yung mga alalahanin mo ay matanggal at hindi ka manatili doon sa alalahanin para meron kang sapat na pananampalatayang harapin ang panibagong taon na ibinibigay ng Panginoon sa iyo, kapatid. Ano pa? Yung sinabi sa verse 5 na light. Light reveals the truth and provides direction. Di ba? Sabi nga pong ganun sa verse 5, the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. No? So yung light, and the light was with the light, the life was with the light, was the light of men. Yung buhay ni Kristo ay liwanag, nagbibigay liwanag sa lahat ng tao. At yung liwanag ni Kristo ang nagliliwanag sa kadiliman at kailanman hindi nagapi ng kadiliman ang liwanag na yan. So makikita po natin dito that the light of the Lord Jesus Christ, the light of His Word reveals truth and provides direction. Diba napakaganda, kailangan natin ng direction ngayong taong ito. Hindi mo alam kung ano mga gagawin mo, may mga desisyon ka kailangan gawin sa buhay mo, mga importanteng desisyon. Kapatid, bago ka mag-alala, saliksikin mo muna ang salita ng Diyos and definitely you will find direction from God through His Word.
You will never be blinded by the darkness of this world. You will never be blinded by sin and confusion because the life of Jesus will give you light in the darkness. Napakagandang katotohanan, no? Na yung liwanag ni Kristo, kahit ano pang kasalanan, confusion, deception ng mundo ay hindi magagapi ang liwanag ng Panginoong Jesus. That's why we can rely, pwede tayong umasa sa direction, sa guidance ng salita ng Diyos, ng Panginoong Jesus sa buhay natin. The darkness of this world, no, yung death, yung sin, yung evil, cannot put the light of Christ. It is an invincible light. Pagka po sinabing invincible, hindi po invisible. Invincible, walang makakatalo, walang makakagapi, hindi mapipigilan. Ganon ang liwanag ng Panginoong Yesus sa buhay natin. Kaya sikapin natin para makalakad tayo sa isang pathway, no? At na may direksyon. Lumakad tayo sa landas ng buhay. Now, we need to always have the light and the life of Jesus Christ in us. Kailangan palagi nating dala-dala. And how can we have that? The life and the light of Jesus Christ through His Word. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Napaka ganda ng challenge no, na sa atin that we need to live with the light, no? Mamuhay sa liwanag. Meron pong 4 na practical ways para maipamuhay natin itong mga katotohanan ito, no, na napag-aralan po natin that brings us to the truth that the identity of the word, of course, Jesus is the creator, no? He is has the nature of God. Hindi siya tao lang, no? He is God man. And Jesus Christ possesses the very essence and nature of God. And the agent of the word, who is the agent of the word? Jesus Christ himself. And the vitality of the word. Of course, the word has life and light. So, paano natin may apply ito sa buhay natin? Number 1, you need to surrender to the architect design. No, kailangan mag-surrender architect's design. Sino ba yung may likha sa'yo? Hindi ang problema mo ang naglikha sa'yo. Hindi ang kakulangan mo ang naglikha sa'yo. Hindi ang pangangailangan mo ang naglikha sa'yo. Ang naglikha sa'yo ay ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So, we need to understand that Jesus Christ, no, owns the blueprint of your life. Siya yung naglikha, siya yung nagdisenyo ng buhay mo. So stop recreating yourself. And even stop have a self-definition. Kasi hindi mo kailangan ng self God sees you and how God designed you, how God defined you. Ang feeling mo wala kang purpose in your life. Parang walang kwenta yung buhay natin. Kapatid, hindi walang kwentang buhay mo. Always remember, you are intentionally created by God. Pagka sabing intentionally created by God, pinag-isipan ng Diyos bago ka pa niya likhain, bago ka pa niya bigyan ng buhay sa sinapupunan ng nanay mo. Pinag-isipan yon ng Diyos. So, kung nakakaramdam tayo na parang feeling natin wala tayong kwenta, wala tayong halaga, walang direksyon yung buhay natin, go back to your Creator, kapatid. That's the very important. In Him you will have life, and that life, no, ay magiging ilaw. Yung buhay na yon, yun ang ilaw mo. At yung ilaw na yan ay hindi magagapi ng kadiliman. So that's the truth. So always go back to your Creator. In your morning prayer, pagising mo sa umaga,
instead na ang gagawin mo kay Lord, ipapakita mo yung mga kailangan mong gawin, yung mga to-do things mo, no? No? Kailangan sa iyong morning devotion, sa prayer natin, kailangan sabihin natin, Lord, you are my creator. What is your design for me today? What is your plan for me today? No, I offer to you my time, my talent, my strength, my relationship. Ano yung plano mo dito sa lahat ng ito sa buhay ko? Kailangan, you need to recognize na sa bawat step, sa bawat hakbang, sa bawat araw ng buhay mo, merong magdadirect sa'yo. Hindi mo kailangang mag-step on your own. Huwag kang mag-step on your own. You need the guidance. We need the guidance of God in our life. Pangalawa, you need to prioritize the word over the noise. Unahin natin, no, kailangan nating i-prioritize, unahin natin sa buhay natin, sa araw natin, yung word, yung salita, bago yung noise. Ano ba yung noise? Yang social media, yung cellphone, pagising pa lang, noise na yan. Hindi yung word, hindi calmness ang maibibigay niyan sa buhay mo if you will start with the noise. No, it will make your mind chaotic. Talagang guguluhin ang isip mo pag yan ang inuna mo. But if you prioritize the word of God, palagi po talaga, you will not on the losing end kapag inuna mo ang salita ng Diyos sa buhay mo eh. But you will definitely be on the losing end kapag inuna mo yung noise, yung mga distractions sa buhay natin. So, we need to understand, no, i-filter natin yung mga iniisip natin through the Word of God. Hindi lahat ng iniisip mo, papaniwalaan mo, lalo na kung hindi ka guided with the Word of God. So, you need to have the Word of God in you para ma-filter mo. Hindi mo tatanggapin yung mga kasinungalingan, yung mga pandaraya, yung mga kasalanan na maghahari dyan sa kaisipan mo. Kasi if your thought contradicts with the nature of the Word, if your thought contradicts to the truth of God's Word, hindi yan deserving na mag-stay dyan sa mind mo, kapatid. Remember, your mind is di ba parang it's where your talagang your faith sits, yung emotion mo, no, yung decision making mo. So you really need to feed your mind with God's word, no? So you need to for every, sabi nga may suggestion, for every 15 minutes daw na nako-consume natin sa mga digital media, spend 5 minutes in the gospel. So, ibig sabihin, sa bawat 15 minutes mo sa social media o sa paglalaro o sa pagnonood, ano man digital media, dapat sa kada 15 minutes mag-break ka in the in the gospel. Kasi what yung mga ano yan garbage in, garbage out, ganon. So you really need to consume your mind with the word of God para hindi tawag ito, para hindi mananatili yung mga bagay na hindi makakabuti sa spiritual life natin. Let the word of God be the loudest voice in your ear. Hindi yung napanood mo, napakinggan mo, nilaro mo, hindi. Let the word of God be the loudest voice in your ear. Magre-recall sa'yo. Hindi yung LSS mo, hindi yung song. Ang LSS mo talaga, hindi lang last song eh. Yung ba talagang with always occupy your mind is the word of God. And number 3, trade your bio to His Zoe. Ibig pong sabihin, ipagpalit mo yung physical existence mo doon sa divine, doon sa life, no? Yung life na galing mismo sa Panginoon. Many people are alive physically but dead in the inside. Huwag mong hayaan na
Buhay ka lang physically, pero patay ang spirito mo. Patay yung buhay. No? Kasi wala yung buhay ni Kristo sa'yo. Wala yung spirito ng Diyos sa'yo. Kapatid, kung nararamdaman mo na hindi ka na actually, hindi naman nawawala ang Holy Spirit. Eh. He is in us. Kaya lang, hindi tayo nagiging familiar sa presence niya. Kasi we are na ninyo. Yun talagang you will love the Word of God na ma-manufacture ng willpower. Ito, be connected with the source of the life, no, which is our Lord Jesus Christ. So, don't allow lack of joy, lack of prayer, lack of reading the Word. Invite the Word of God, no, into your heart, asking, no, the Holy Spirit to breathe in the Zoe life of Jesus Christ into your life. And number 4, walk as the light bearers in a dark world. Kailangan na po itong walk, kailangan ipapamuhay na natin. We have the eternal word of God in us. Sabi nga dun sa verse 5, yung pong darkness cannot overcome the light. Never will the darkness overcome the light. And we have the light of our Lord Jesus Christ. As the followers of the word, we carry the same invincible light. Kasama no, nasa sa atin yung makapangyarihang liwanag ng Panginoong Jesus. Saan man tayo magpunta, sa trabaho natin, sa pamilya natin, sa tahanan natin, sa eskwelahan, you always remember that you have the invincible light of Christ. You have the powerful light of Christ in you. At na kahit na napapalibutan ka na ng darkness, that darkness cannot overcome that light that is in you, because that light is the light of our Lord Jesus Christ. So don't be intimidated by the darkness of this world's problem. Huwag kang matakot, may mga challenges along the way. Hindi ka dapat mag-alala, lalo't hindi ka dapat matatakot, because you have the light of Christ in you. No, it simply displaces, aalisin yan yung kadiliman sa pamamagitan ng present ng light ni Jesus Christ. So be the light in a dark situation, no? Wag kang may dark situation na nga, puro darkness pa yung mga kino-confess mo. Speak the word of God. Believe the word of God. No, pray with the word of God. And you need to walk with the word of God. So light still shines. Kahit na may mga challenges tayo along the way, this year, o maaari nag-umpisa pa lang ang taon, may challenges na, kapatid. Always remember that we have the light of Christ, that we have, no, the powerful word of God, the eternal word of God. The power of the word of God is in us. So we need to just live with it, pamuhay natin, lakaran natin, panampalatayanan natin, huwag nating kalimutan, unahin natin ang salita ng Diyos at i-prioritize natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? I hope na meron po kayong natutunan ngayong gabi at meron po tayong dadako na po tayo sa panalangin at papangunahan po tayo ni Sister Remy. Good evening po, everyone. Ayan, so thank you, Pastora. So tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. No? So una po, salamat sa powerful word of God na ating narinig about the word. No, the word, the power of the word. So ito po yung unang prayer natin is our personal life, yung ating personal journey with God. No, yung bigyan talaga natin ng importansya ang salita ng Diyos. No? Sabi nga sa Psalms 119, verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ito po yung pinanghahawakan ko ngayon salita ng Diyos. Kasi talagang napakalaga po na
yung salita ng Diyos, siya po talaga mag-iiwas sa atin sa kasalanan, siya po talaga magbibigay sa atin ng kalakasan, physical, spiritual, yung word ng Panginoon. Pagpedin po natin ating pamilya, yung may mga marami pong may sakit ngayon, sama natin sa prayer, no? At patuloy nating pag-pray na ang kapamilya natin ay makakasama natin sa paglilingkod sa Kanya. Patuloy natin i-claim yung Joshua 24:15. Amen. As for me and my house, we will serve the Lord. Pag-pray natin ating church, no? Ang ating RCMI family, globally, yung ating lead pastors, Pastor Leo, at lahat ng associate pastor, at ang lahat ng satellite pastor, kasama na po dyan ating pastor sa Bulacan, si Pastor Dan and Pastora Jinky, at pag-pray natin ating bansa. No? Kasi ang bansa po natin ay napakalaga, lagi po natin itapat itaas sa panalangin. Sige po, samahan niyo po ako. Let us all pray. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. We give you praise, we give you glory, we give you honor, O God. Panginoon, salamat nga po, dakilang Diyos, sa kapahayagan muli ng iyong salita, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita, na ipinahayag muli, Panginoon, ng iyong lingkod, Panginoon. Salamat po, tunay nga, O Lord, dalangin namin, O God, na sa aming buhay ng bawat isa sa amin, Lord, bilang mananampalataya, Lord God, patuloy namin bigyang halaga talaga ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay, Lord. Tunay nga, O Lord, alam namin, Lord Jesus, na hindi kami lalago, Panginoon, sa aming pananampalataya kung kami, Panginoon, ay magiging lahit lang sa pagtanggap ng salita. Kung patuloy, Lord, na bibigyan lang namin ng isasantabi namin ang iyong salita, Lord. God, tunay nga, Lord, napaka-powerful ng iyong salita sa buhay ng bawat Kristiyano, sa buhay namin, God. Kaya, Lord, dalangin namin, Lord, in our personal life, O God, patuloy, Lord, mag-level up yung aming devotion, Lord. Napakalaga, Lord, ang aming daily devotion sa iyo, Panginoon. Kasi, Lord, ito nga po, Panginoon, ang patuloy na magpapalakas sa amin, at patuloy na maglalayo sa amin upang kami po ay makagawa ng kasalanan, Lord. Yung salita mo ang magbibigay sa amin ng direksyon, Father God. Lord, salamat po. Tunay nga, your word is a lamp unto our path, Panginoon. Lord, it is a light unto our life, O God, our path. Lord, yun na nagiging ilaw namin, Panginoon. Lord, salamat po sa kapangyarihan ng salita. Tunay nga, Lord Jesus, hindi kami lalago kung kami, Panginoon, ay patuloy, Lord, na isasawalang bahala ang iyong salita. Kaya, Lord, this year 2026, Panginoon, Lord, tulungan mo kami, Lord, maging intensified kami, Panginoon, Lord, sa aming expectations, sa aming work, Panginoon, sa iyo, sa aming, Lord, na yung power, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Lord, mag-intensify, Lord, sa iyo, Panginoon, at yung aming puso, Lord God, yung puso namin, Lord, tulungan mo, Lord God, na itago namin, O God, ang iyong salita sa aming mga puso, O God, upang, Lord, babantayan, Panginoon, ang aming paglago, ang aming pananampalataya, O God, ang aming Christian life, O God. Lord, salamat po, O God, salamat po. Dalangin din namin, Father God, ang aming mga kapamilya, Lord God. Lord, sinabi mo rin sa iyong salita sa Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord, O God. Lord, dalangin namin, Lord, pamilya, Panginoon, kami, Lord, ay sasamba sa iyo, O God. Hindi kami papayag, Lord, na maiwanan ang aming pamilya, Lord Jesus. Kaya, Lord, dalangin namin yung mga pamilya namin na hindi pa namin na isasama sa iyo, Lord God, na hindi pa namin nababahagi ng salita. Lord, give us power, Holy Spirit. Lord, upang sila, Panginoon, ay mawin din namin sa iyo at makasama namin maglingkod sa iyo, Father God. Lord, tunay nga napakalaga, Lord, na ang pamilya namin ay makasama namin sa paglilingkod sa iyo, God. Lord, salamat po, God. At Lord, tinatas namin, Panginoon, at inaalala ang mga kapamilya namin na may mga pinagdadaan ng pisikal na kasakitan, Lord. Father, you know them by name, O God. Hindi na po namin iisa-isain, Lord God, ang mga kapamilya namin na may mga sakit ngayon, O God. Father, in the name of Jesus, Lord God, abutin po sila, Father God. Lord Jesus, you are our miracle working God. Lord, sinabi mo sa iyong salita, by your stripes, O Lord Jesus, we are healed, O God. Lord, pinapantalampalataya namin, Lord, we are giving our faith, O God, sa iyong salita, Panginoon, O God. We are putting our faith, O God, in your word, O God. Kaya, Lord, abutin mo po ang mga kapamilya namin na may mga pinagdadaan ng pisikal na kasakitan, Lord Jesus. Lord, you are our Jehovah Rapha, our healer, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po. Alam namin, Lord, patuloy kami, Lord, na mananampalataya at magtitiwala, Lord God, ng aming mga kapatid na may mga kasakitan, O God, ay aabutin mo. At sa ngayon, Lord, aabutin mo sila, Lord. And Lord, at sila Panginoon ay pagagalingin mo, Lord God, in Jesus' name, Lord.
Lord, dali alam namin, Lord God, you are a miracle working God, Lord. Maging sa mga kapamilya namin, Lord God, ng mga pinagdadaanan din financial needs, oh God. Lord, you are our Jehovah Jireh, our provider, Panginoon. Father, ikaw rin po ang umabot sa lahat ng mga kapatid namin na may mga pinagdadaan ng pinansyal. Sa mga kapatid namin na mga nawala ng mahal sa buhay, Lord God, we pray for the comfort of Jesus. Comfort them, O Lord, in the name of Jesus, O God. Lord, salamat po dahil alam namin, Lord God, mahal mo, Panginoon, ang iyong mga anak, ang aming mga pamilya, Lord. Hindi namin, Panginoon, Lord, iwawalang bahala ang aming mga pamilya, Lord God. Patuloy namin silang dadalhin sa pananalangin, Panginoon. Dahil alam namin, Lord Jesus, Lord, maganda yung plano mo sa aming mga buhay, sa aming pamilya, Lord God, sa buong RCMI, Lord God. Patuloy namin itataas at pananampalatayanan ng aming pamilya, Lord God, ay makakasama namin sa paglilingkod sa iyo ng malusog, O God, with abundant blessing, O Lord, that comes from you, O God. Salamat po, Lord Jesus. At Lord, tinatas din namin, Panginoon, tinaalala ang aming RCMI Church, O God. Lord, globally, Lord, ang buong RCMI, Lord, tunay nga, napakabuti mo sa buong RCMI, Panginoon. Salamat, Lord, sa aming lead pastor, kay Pastor Deos Guerra, Lord. Dalangin namin, patuloy siyang bigyan ng anointing, ng wisdom, Lord. Lord, lahat ng kanyang mga visions, church ng RCMI, O God, Lord, susuportahan namin, Panginoon. Salamat din sa lahat ng mga RCMI associate pastors, O God, sa mga satellite pastors namin at sa aming pastor sa Bulacan, si Pastor Dan and Pastora Jinky, Lord. Salamat po sa buhay nila, patuloy silang kabayan, bigyan ng magandang kalusugan, Lord God. At Lord, patuloy namin, Lord, na ikaw, tinataas namin sila, Lord God, sa lahat ng mga vision nila, mga program na present nila sa amin, Lord, this year 2026, we will support them, O God, in Jesus' name. Hey, help us, Lord Jesus, na tunay nga, Lord God, maibigay namin yung full support namin, Lord God, dahil alam namin, Lord God, ito ay para sa paglago ng iyong kaharian sa RCMI Bulacan, Panginoon. Lord, hindi kami titigil na manampalataya, Lord God, ng maraming kaluluwa, O God, na ibibigay mo, Panginoon, sa RCMI, O God. At Lord, patuloy kami mananampalataya, Lord Jesus, na ipagkakala mo po, Panginoon, yung magpurchase ang RCMI Bulacan ng lote, Panginoon, doon upang tayuan ang ipanambahan, Panginoon. Lord, salamat po, Lord. Alam namin, Pare God, sa tamang panahon, sa tamang lugar, O God, ipagkakala mo po ang loteng ito, Lord God. Lord, kailangan lang po talaga, Lord God, na maging intensify po ang bawat miyembro ng RCMI, Panginoon, upang, Lord, alam namin, Lord, ay pagkakalob mo ang sanctuary, Lord, ang ownership ng sanctuary, Lord, sa Bulacan, ibigay mo, Panginoon, in Jesus' name, sa tamang lugar at tamang panahon, Lord. Kaya, Lord, hindi kayo magsasawa na ipanalangin, O God, ang loteng ito for your glory, Panginoon. Lord, salamat po sa bawat miyembro ng RCMI Bulacan, sa bawat leaders, O God, sa bawat pamilya na meron doon na pamilya namin, Panginoon, na umaattend, O God, sa RCMI Bulacan. Dalangin namin, Lord God, na lahat kami, O God, ay maging full support, Panginoon, sa discipleship program na ipagkakalob sa buong RCMI Bulacan. Lord, bagay sa buong satellite ng RCMI, sa buong global ng RCMI, Lord. Lord, sabay-sabay kami, Panginoon, O God. We will intensify, Lord, our faith, O God, sa iyo, Lord. Alam namin, the year of 2026, this is the year of intensify, Lord, ministry for you, O God. Hindi lang ministry sa church, kundi ministry din sa aming mga kapamilya, sa aming mga kapitbahay. God, salamat po. Sabay-sabay kami, Lord, kikilos at gagawa, Panginoon, for your glory, Panginoon. Yeah, Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Give us power, Holy Spirit, O God. Tunay nga, Lord, apart from you, we can do nothing, O Lord God. Kaya samahan mo kami sa aming journey for this year 2026, Lord. Lord, patawarin mo kami sa year ng 2025 kung may mga bagay kami hindi nagawa sa iyo, O God. For this year, O God, samahan mo kami, Lord God. Lord, itong next week, Lord, January 12 to 16, Lord, will be our prayer and fasting sa buong RCMI, Lord. God, prepare us, O God. Lord, physically, spiritually, mag-prepare kami, Panginoon, dahil alam namin malaki ang gawain, ibibigay mo sa amin for this year, Panginoon. Father, we pray, Lord, lahat kami, Panginoon, ay maging intensify, Lord, at itong aming prayer and fasting this coming week, O God. Lord, help us, Lord, palakasin mo kami physically, spiritually, O God. Dahil ito po ang kailangan namin, Lord. Maging malusog kami, Lord God, upang maganap namin, magawa namin yung panawagan mo sa aming mga buhay, God. Lord, we will support our pastors, O God, our leaders, Lord, sa lahat ng mga vision na binibigyan mo sa buong RCMI, O God, in Jesus' name.
Lord, salamat po. Salamat po. Alam namin, Lord God, we will harvest souls this year kung kami, Panginoon, ay magpa-participate, Lord God, sa gawain mo, Panginoon, sa discipleship program na ito, Lord God. Patuloy kami, Lord, na hindi lang kami mananalain, kundi kami ay kikilos, Panginoon, because, Lord, faith without action is dead, Panginoon, kaya hindi po may sasakatuparan, Lord, ang mga kaluluwang ito kung hindi kami kikilos, Panginoon. We will go out, oh God. We will go out, Lord, upang, Lord, makapagdala kami ng kaluluwa, oh God. Give us, Lord, the strategy in our hearts, oh God. Give us, Lord, power and boldness, oh God, to share, Panginoon. Lord, upang, Lord, marami pang kaluluwa, oh God, ang maabot namin, Lord. Alam namin, Lord, greater things, oh God, ang nag-aabang sa RCMI Bulacan. Marami ka pang gagawin, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng miyembro, sa lahat ng leaders, at sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa buong RCMI, oh God. Lord, lalo na sa RCMI Bulacan, kung saan dito mo kami nilagay, Lord, alam namin, Lord, malaki ang gagawin mo sa amin. Alam namin, Lord, may purpose ka, ba't mo nilagay ang RCMI sa lugar ng Bulacan, San Jose, Lord, dahil alam namin, Lord, gagamitin mo kami, Panginoon, bawat sa ay gagamitin mo for your glory, O God. Salamat po at muli, Panginoon, tinatas namin ang aming bansa, Lord God, ang aming mahal na bansa, Lord God. Lord, alam namin, Lord God, na kami bilang mga Kristiyano, Panginoon, na Pilipino, na tinawag mo, God, ay patuloy na dapat itaas sa iyo ang bansang Pilipinas, Lord. Panginoon, we pray, O God, Lord, patuloy na, Lord, magkaroon ng good governance ang bansang Pilipinas, Panginoon. We pray for our leaders, Panginoon, ang President, ang lahat ng cabinet members, O God, from the top leadership to the lower, Panginoon, authority, Lord. God, we pray, O God, na unang-una makilala kanila, Panginoon, sa kanilang puso, sa kanilang buhay, Panginoon, makilala kanila sa malalim at bibliyang pamamaraan, Lord, upang ang kanilang leadership sa bansang ito, God, ay patuloy na ikaw ang magbibigay ng wisdom sa kanila, God. We pray, Lord God, na alisin po, Lord, ang lahat ng mga bagay na nagpapatuloy sa bansang ito, yung mga sa mga political, Lord, na mga corruption, Panginoon, sa mga bagay na mali, Panginoon, patawarin po ang bansang Pilipinas, Lord. Father, we pray, God, for the good governance, Lord, ang manguna sa bansang ito, God. We pray, Lord God, for economic revival ng bansang Pilipinas, Lord. Alam namin mayaman ang bansang Pilipinas, O God. Kaya, Lord, pagpalain mo ang aming kalupaan, ang aming mga karagatan, Lord, ang aming lahat ng mga bagay sa bansang ito, God, payamanin, Panginoon, hayaan mo maging maganda ang kabuhayan ng bansang Pilipinas, Lord. Upang, Lord, ang mga kapwa namin Pilipino ay hindi na kailangan mga ibang bansa upang kumita, Lord, para sa Panginoon. Dito pa lang, Lord, nandito, Panginoon, ang kayamanan na dapat namin pagyamanin, Lord, sa aming bansa, Panginoon. Kaya, Lord, we pray, Lord, na ang aming bansa ay magkaroon ng good governance, Lord, upang, Lord, ang bawat Pilipino ay maging masaya, maging maganda ang buhay sa bansang ito, God. Lord, salamat, Panginoon. Ikaw po. Bilis, Panginoon, we pray, Lord, ingatan mo po ang aming bansa sa mga disasters, Panginoon, sa mga lindo, sa baha, sa bagyo, Panginoon. Lord, pakaingatan mo po ang bansang ito, Lord. Dahil alam namin, Lord God, ang bansang ito ay gagamitin mo, Panginoon, Lord, upang maghayo at mag-usher ng mga kaluluwa, God, to reach out people for you, God, in Jesus' name. Lord, salamat po sa gabi ito, God. Napakabuti mo. Salamat sa buhay na patuloy mo pinapahiram sa amin. Salamat po sa pag-ingat mo sa amin. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay ng lakas sa amin physically and spiritually, God. Salamat po sa iyong lingkod na ginamit kay Pastora Jiki, na ginamit mo sa gabi ito upang ipahayag ang kapangyarihan ng iyong salita sa bawat isa, Lord. Upang patuloy kami, Lord God, na mabuhay ng victorious, Panginoon, sa aming Christian journey. Lord, salamat po sa kapatid mo. Tinatas namin si Lord ang lahat ng programa ng RCMI for this year 2026, lalo na sa RCMI Bulacan, Lord. Lahat ng programa from January to December, Lord, pagpalain mo, God, at maging bahagi ang bawat isa upang, Lord, ma-reach out namin talaga, Lord, ang mga kaluluwa sa lugar ng Bulacan, ang San Jose, Bulacan, Lord. Gamitin niyo po ang RCMI Bulacan sa mga kaluluwa sa lugar niyo, God, and let your name be glorified. Salamat po sa kabutihan mo, God. Salamat po sa pagpapala mo, Panginoon. Salamat sa buhay at patuloy na pagpapala ng aming pamilya, Panginoon, na meron kami, ang church na meron kami. Salamat po at sa bansang ito, God. Salamat po dahil alam namin, Lord, na ang bansang ito ay pinagpala, ang aming buhay ay pinagpala, O God, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Father God. We give you all the glory,
honor, praises, and thanksgiving. This we ask and pray in Jesus' mighty name. Hindi. Amen and amen. Pagkatapos mo kumain dyan, ilagay mo sa ref Thank yan, you ha? po.